Hello, kamusta na ho ba kayo? Eh, Chinek ko yung aking huling video, February 9 pa yata yun. At matagal na rin po, February, March, April, May. So may 3 buwan na higit na ho. March, April, May. Oh. May higit 3 buwan na ho na ako'y absent sa pagpapalabas ng mga video at pagpapahayag ng aking saloobin. Marahil lang ilan sa inyo na alam na yung aking anak na na-turbo cancer ay pumanaw po noong Marso 12. So February hanggang March yung po ang pagitan na talagang nakita ko yung paghihirap ng aking anak. And mula doon sa kanyang huling sandali, nandun ho kami. At masakit, siyempre, sa isang magulang na makita ang anak na naghirap at pumanaw. Yung aking anak na si Andrea ay na-inspire ho siya na kumuha ng kurso sa journalism. Dahil ang alam niya na ako'y nasa radyo at telebisyon nung araw at para sa kanya nagustuhan niya aking ginagawa bilang isang mamamahayag. And nainganyo siyang kumuha ng journalism sa Lyceum. At hindi naman ho siya nahirapang kumuha ng trabaho dahil may talento naman din po yung aking anak. At nang mapunta ho siya sa Philippine Air Force, ang trabaho niya ay gumawa ho ng speech, gumawa ng mga press release ng commanding general ng Air Force. Okay na ho sana sa civilian employee, pero nainganyo naman ho siya na mag-enlist at pumasok sa military at doon na po dahil nung kasalsagan ho ng bakunahan, nung neknekan, nainganyo po siya at nagpaneknek. At mula noon, nagsimula na ho yung problema niya sa tuhod. At ang pagkakaalam siguro rayuma, pagkakaalam napuno yung fluid sa tuhod, pero ang rayuma ho, yung mga arthritis and rheumatism, ano na po yan, trigger ho yan at nagpapahiwatig na meron pong immunodeficiency sa kanyang katawan. Yan nagpa-opera pa ho siya sa Biluna. Mga ganong parang na-mislead ho yung bata. Hindi naman ho kumonsulta sa akin. Suma total sampalataya ho. Sampalataya sa doktor, sa medisina. O yung ultimo nga yung tsuhin niya na doktor, bigla na lang hindi nagkaroon ng problema. So, hindi ho nag-isip yung bang masyadong nakurtel yung isip, na railroad ito yung pag-iisip. Wala na ho sayang, hindi na humingi ng second opinion. At may mga tao talagang gano'n, pag sinabi ng institusyon, doon na lang ho sila, stuck up na sila doon, hindi na ho naghahanap na ng ibang alternatibo. So makatuwid, yung batang yun, umaasa pa nga ho sana siya na maoperahan. Ito pang masaya umaasa siya na maoperahan. At syempre, baka magbakasakali na mapahinto yung cancer or humaba man yung buhay niya. Ito na ngayon, prepare na siya ng doktor. Lahat na ho, nasa prep. Dinala na ho siya sa operating room. Tinuruan na ho ng anesthesia, pampatulog. Umasa siya na pagising niya, wala na. Nagawa na ng doktor yung dapat gawin. O kung i-scrape man yung sa cervix niya kasi kinamatay is cervical cancer, at least somehow, ma-boost man yung kanya, mapanatag man yung kalooban niya, nahahaba yung kanyang buhay. Itong masaya. Nung kinapkap daw ng doktor, sabi may bukol daw, may namaga na gano'n. Hindi ho tinuloy ng doktor. Doon ho ako pinatawag pa nga ho kami ng doktor. Kasi sabi ko baka awayin ko lang yung doktor Bibiro nyo. Nagbigay sana ng pag-asa. Yung kung tinuloy niya yung proseso, yung procedure, at least mabigyan ng pag-asa yung bata na mabubuhay siya. Kung hindi nga niya tinuloy dahil nga baka kumalat, bla bla bla. Ganun din naman Ituloy mo man o hindi,
ang kauuwian ay isa. Ha? Hindi mo tinuloy dahil natakot ka baka kumalat. Hindi mo nga tinuloy, ano nangyari? Kumalat din. Kung hindi ba naman stupido, sana, kung ako tatanungin, kung nandoon sa puntong yon na nagdalawang isip yung doktor, sasabihin ko, ituloy mo. Kumalat man yan nung mapigilan man ng dahil sa proseso mo, nabigyan ng pag-asa yung anak ko na mabubuhay siya at mabubus yung kanyang moral. Hindi. Pag-iisip ng anak ko, okay na ba? Okay na. Pala wala eh. Magmula ho noon, nag-decline na ho yung kanyang pananaw. At yun, hanggang sa nauwi, nung Marso 12. Pero yung hindi ko alam, maintindihan kung bakit ano yung pumasok dun sa kukote ng doktor. Siya naman nagsabi na uoperahan. Sa huling sandali, bigla nagbago. Ano kayong tinamad? Ganun din naman ang kauuwian. Di sana nagbakasakali na lang. Tapos nung mawawala na talagang pag-asa, pinatatawag kami. Hindi ako matend. Baka mabulyawan ko lang yun. So, after nung Marso 12, syempre nagluksa ako. And eto, unti-unti na ako tayong bumabalik sa realidad. At na aking nga pong malaki na ho ang aking pagkakautang sa inyo dahil hindi na nga ako nakakapag-deliver ng aking mga mensahe o aking pyesa para sa inyo pong kagiliwan. Kung nagigiliw pa po kayo, siyempre marami na rin po ang mga bumitaw dahil hindi na nga po natin pinag-uusapan ang WOTN. Tapos na po yun dahil naging kinasangkapan din po ako at yung programa at yung ako mismo na nagpapaniwala din at ginagamit po ng mga naniniwala sa kanilang mga sarili na sila nga daw ang may tawag ng kayamanan. So mahigit 1 taon na po natin binitawan. Wala naman po tayong nakikita. Sa halip ay nagkakagulo pa ang lagay ng bansa. So yan po muna. Ito pong isang mga paunang video ko para po maintindihan po ninyo at maunawaan na ang aking nasuong ho ako sa sitwasyon na naiinis ako lalo. Siguro nung panahon nung batid naman po ninyo, mga sumusubaybay, nung panahon nung pandemya, alam niyo po ang aking posisyon. Pagdating po dyan sa mga institusyon na yan, akala mo, animoy, sila ang may alam. Animoy, sila ang Diyos. Sabing hindi pwede. O hindi na nila titignan kung ano pang posible alternatibo na labas doon sa kanilang pinag-aralan ang pwede pong pamalit na baka bumuti ang kalagayan. Sa halip, mamamatay na lang, uubusin pa ang mga savings natin. Yung attitude nila, may mga attitude sila na kung pwede lang hungang batikusin batikusin natin. So yan lang po muna for now. At saan po ninyo, sisikapin ko po na somehow at least twice a week ay makapag vlog tayo at mabigyan ko kayo ng pitak ng aking diwa sa Tweetwina. Maraming salamat to. Sa muli, Ka-Anton, buong gumagalang at pumupugay sa inyong pagsubaybay.